Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Etong maginting natin presidente sa gitna ng kaguluhan sa ekonomiya ay pumunta sa Cebu para sa inauguration ng Mactan Expo. Para saan itong Mactan Expo? Nakakain ba yan? Pabahay ba yan? Sagot ba yan sa nagtataas ng presyo ng bilihin? Para saan ba yan? Imbis na atupagin mo ang paggawa ng solusyon sa nagtataasan na bilihin. Ito na walang kwentang bagay ang inaatupag mo. Ang daming mong sinasabi wala naman pong laman. Budol ka na naman. Makababayan taas na ang bayad sa pamasahe. Panigurado susunod na rin ang bayad sa bilihin. Etong bangag na ito Expo ang inatupag. Wala itong benepisyo. Paubaya mo na lang mga Expo Center sa Ayala o SM Mall. Hindi yan trabaho ng pamahalaan. Nang bubudol ka na naman. Wala po yang kontribusyon sa ekonomiya. Presidente ka hindi ka marketing. Nagsayang ka na naman ng budget ng taong bayan at oras. Ang kritikal na problema ngayon ay ekonomiya ng bansa. Hirap na po mga ordinaryong tao sa presyo na bilihin. Yung presyo ng bigas nasa 60 per kilo na. At sabi pa ng mga media tumaas pa ang trust rating mo. Napakasinungalin ang mga naglalakihan media porke ang tataas ng mga sahod ninyo at sadyang bulag-bulagan sa hirap ng mga taong mababa ang sahod. Kahit middle class ka nahihirapan na din sila. Makakabayang kung ako ang tatanungin. Nagpapahon na tangalin ang value-added tax o tinatawag na VAT. Kasi po double taxation po yan. May income tax na po tayong binabayad. Wala naman tayong nararamdaman sa mga binabayad nating buwis. Kung susuriin nyo, 2022 5 trilyon ang pinasang budget. 2023 5 trilyon ang pinasang budget. 2024 halos 6 trilyon na ang pinasang budget. 2025 halos 6 at kalahing trilyon ang pinasang budget. Ngunit sa mga budget na ito, wala pong tayong naramdaman. Ang traffic pa rin ng langsangan. Walang bagong infrastructure. Asan bagong building? Walang bagong tulay. Asan na pa tayong mong bagong tulay Bobong Marcos? Yung Bukana Bridge na inaangkin ni Bangag ay kay Duterte. At gastos yan ng China. Saan napunta yun mga trilyon-trilyon na budget na pinapasa ng Kongreso? Para saan mga yan? Yung budget sa agriculture ang laki din na inallocate. Bakit ang mamahal pa rin ang presyo ng bigas at gulay? Para saan ba yun mga budget na yan? Kung ako ang president yung sahod sa pulis, traffic enforcer at militar itotal na lang. Tapos paghati-hatian na lang yan ng mga Pilipino. Buhay na po ang Pilipinas. Mayroon na rin tayong hiwalay na binabayad sa PhilHealth para sa kalusugan natin. Kailangan lang natin singilin yung kinuha ni Bangag na 60 bilyong piso. At maglagay ng elected PhilHealth Director. Pinagloloko lang tayo ng mga mangbabatas. Hindi po sila mangbabatas kundi mangbubutas ng bulsa. Hindi po solusyon ang magbayad ng sobrang daming klaseng buwis kundi ang solusyon natin ay bawas gobyerno. Kahit tanghalin mo yun VAT at income tax pareho lang ang kalagayan ng ating bansa. Tatakbo pa rin ang Pilipinas. Dumepende na lang tayo sa administration local. Yun mga sinasabi ng mga political analyst at political blogger na babagsak ang Pilipinas pag tinanggal ang VAT ay isang palilin lang. Napupunta lang sa mga bunganga ng mga buwaya sa Kongreso ang mga binabayad nating buwis. Kahit wala tayong binabayad na VAT ay pareho lang. Wala namang bagong infrastruktura. Wala namang bagong tulay. Yung mga ginagawa ni Bangag na presidente ay puro ritok lang po para sabihin may ginawa. Katulad na lang sa Jones Bridge. Yun pag-angkin sa Bukana Bridge na hindi sa kanya. Yung Bonifacio Global Subway Station kay Duterte din yan. Ang presidenteng nating Bangag ay puro budol. Pag wala tayong VAT ay baba ang lahat na bilihin mas lalago ang ekonomiya. Yung mga pera ay ikot sa maraming ordinaryong Pilipino at hindi sa kamay ng mga buwaya na ginagamit lang pangbili ng bahay sa Forbes Park at pagbili ng boto sa pamamagitan ng ayuda. Makababayan ang sindikato ay ang mga tao sa gobyerno. Tigil na po sa pagbayad ng walang kwentang buwis.
Tama na at sobra na. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang at walang nakukuhang income sa YouTube na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang paggugol ng impormasyon para madali ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.